Magandang hapon po sa inyo, no? Rene Boy, ikwento mo nga ng konti sa amin kung paano nagumpisa ito o anong dahilan kung bakit ganyan ang nangyari sa iyo noong July 14? Dumating po yung kaibigan ko sa bahay, lasing po. Ngayon po, inhatid ko po sa kanila dahil sobrang na pong lasing, hindi na po kaya magmotor. Yung pagkatid ko po sa kanya, hindi ko naman po akalain na yung pagbalik namin, dalawa po kami, bali tatlo po ang kami kasama. Yung isa po ay dala ng motor nung hinatid ko po ng kaibigan. Tapos yung motor po niya, iba po rin may dala. At ibig sabihin nahatid na po namin. Yung binalik po namin, yung bumalik na po kami, dalawa po ang kasko. Ay ngayon po, nalaglag po yung sombrero ko doon sa tapat ng bahay ni Naka Ruben, ay binalikan ko po. Iniwan ko pa yung dalawa kong kasama. Ayun po, nung pagkabalik ko pa ng ano na yon, hinarang po ako ni Ruben at mayroon na pong gulok, itak na ganyan. Ay taas na nga po ang kamay ko, ay may sumuntok agad sa akin. Tapos yun, bumaba na po ako ng motor ko. Tapos nag-iwas na po ako dahil may patalim na po eh. Sigaw na po ako, bakit ginaganyo ako? Wala po akong kasalanan eh. Ano sabi niya? Sabi niya po ay maingay daw po ang motor ko. Naingayan siya. Yung bang nangyari ba ito sa tapat ng bahay niya? Opo. Lumabas siya galing sa bahay nila, may dala ng gulok. Opo. Sinalubong na nga po ako. Sabi, papating ko kayo, ang ingay ng mga motor nyo. Sabi ngayon po ay lasing na lang. Sabi ko, hindi po ako yun, hindi po ako. Magkabarangay ba po kayo netong si Ruben Pilaes? Opo. Nung sabi mo, dumaan ka sa kanila, no? Opo. Nung pagkakahatid. Opo. Mga ilang minuto yung bago ka bumalik. Nung bumalik ka, nakamotor ka uli. Opo. Malapit lang po doon sa kaibigan ko, sa kumpare ko pa eh, ang bahay nila. Tapos yung akin po, malay din. Okay. So, madalit sabi, magkabarangay, kilala ka ni Ruben Pilaes. Kilala din po. Oh, kilala mo rin siya. Opo. So, pagbalik mo doon, dahil babalikan mo yung sombrero mo, Opo. inatake ka niyang bigla. Opo. Bago pa yon, nakita mo may gulok siya, no? Anong sabi niya? Sabi niya po, ba't bumalik ka? Sabi ko, kaya may kuha nila ako. Anong gusto niyo talaga away? Ay, sabi ko ganyan. Hindi po. Sabi ko ganyan. Sinuntok po agad ako. Tapos, yun nga, pag ko po sa motor, may gulok na po agad siya na agad ako ng gulok. Sabi ko, hindi po ako laban kay Ruben. Sabi ko ganyan. Ginagalang ko po kayo dito sabi ko ganyan. Ang sabi sa'yo, no? Ano ba? Gusto ninyo? Bakit? Nung una kayong dumaan, nagkausap ba kayo? Hindi po. Nakita mo ba siya? Hindi po. So, nung pagbalik mo lang, doon lang kayo nagkaroon ng enkwentro? Doon nga po ako nagulat Okay. Paano naman natigil ito? Nung mga babae po na naglabasan na po, tapos may isa pong lalaki na lumabas na kapitbahay din po nila na si Pare GR. Ayun, saka po napigil yung si Ruben po. Inawat siya? Opo. Ano naman ang nangyari siya? Ano natamo mo? Meron ka ba natamong mga... Opo, ito nga po, yung ito. Sugat, yan. Ayun dito po. Yung sugat mo rito sa braso, ano yan? Dahil doon sa gulok? Opo. Saka yung... Tinaga ka niya? Yung saksak po ng 3 beses. Hindi po, nag-ilag-ilag lang po ako. Ganyan po kahaba. Ganyan kahaba, sinaksak ka niya. Opo. Diyan ka tinamaan. Opo. Ay talagang intensyon talaga, patayin ka. Pati yung damit nga po, nandiyan pa po Oo. Dito, tama mo, mabuti. Ano yan? Nakailag ka? Ilag po ako. May mga sugat ka rito sa mukha. Bakit? Sa suntok po ito. Pinagsusuntok ka? Opo. Hindi nga po ako, ganyan nga po ako ng ganyan hanggat sa akin po sakit ang itong garto ko. Hindi ako makatrabaho masyado. At mabuti naman, naawat. Opo. Nung naawat, anong ginawa sa iyo? Saan nagpunta ito si Mr. Ruben Pilaes? Niyapos na po nung nag-awat sa kanila pa loob ng bahay nila. Oo. Sa barangay po, pinatawag po ako ni Kapitan po. Pinatawag ka ni Kapitan. Anong ginawa ni Kapitan? Pinagharap kayo? Opo. Meron ba kayo napagkasunduan o ano? Napagkasunduan naman po. Yun nga po, nalaman po ng ate ko na hindi naman daw po makatarungan yung nangyari nila sa akin. Paano nga po kung nadali po ako nung gabi na yon? Ako po may pinag-aaral po ng 2 high school. Ang hanap buhay ko lang po sa tatlo lang po. Kung wala pong harvester, yung paghakot lang po ng palay, yun lang po ang hanap buhay ko Okay. Attorney, bale, inoferan po si Sir Rene Boy ng 7,000 pesos nito ni Chief Tanod Ruben Pilaes para po sa mga na-damage dito kay Sir Rene Boy. Pero ayon po dito kay Sir Rene Boy, hindi nga po katanggap-tanggap itong 7,000 na nakuha niya dahil nga po bukod sa pananakit sa mga natamo niyang sugat, hindi na rin po siya nakapagtrabaho. Magandang hapon po, Sir Ruben Pilaes. Magandang hapon din. Nandito ngayon si Rene Boy Galicia, nung tungkol sa insidente noong July 14, 2025.
na may hawak ka raw gulok at sinaktan mo siya. Ayun po ay, yung gulok po hindi po totoo yun. Wala po akong gulok. Yan po, kada po yan ay nakainom at lasing, kung dumadaan dun sa amin, mabilis magpatakbo ng motor. Okay. Ngayon po, yung time po na yon, sinabihan ko po siya na magpadahan naman ng patakbo at sa disgrasya ng mga bata o tao doon sa amin. Okay. Kasi kung daan na yun, makitid lang po. Ginagawa mo yung bilang isang chief tanod. Opo, ang ginagawa ko lang po, sa batas naman po na aming inaano na magpadahan po ng patakbo ng Okay. motor. Okay. Ngayon po, nung pong pagsabi ko ngayon, dire-diretso rin po, mabilis. So, hindi ko na po sila pinabayaanan ko na lang. Oo. Ay mamaya po bumalik uli. Ako na ang hinahanap. Hinahanap ka Ay, raw? Hindi. hinahanap ko niya ako. Okay, ang Sa bahay pagkakasabi po, no, Mr. Pilaes, nalaglag daw yung sombrero niya, binabalikan niya lang para kunin yung sombrero. At pagdating daw po doon sa tapat ng bahay ninyo, bigla na lang daw kayong lumabas, may dala kayong gulok, at yun, sinaksak nyo na siya at binugbog nyo na siya. Meron naman pong ebidensya, pumunta po siya ron sa, pumunta po siya sa ospital kinabukasan at nagsumbong naman kay kapitan. Ngayon, dinideny nyo po na wala kayong hawak na gulok. Wala po, sir. Ang totoo lang po, kung sabihin po yung sombrero niya na nahulog, na binalikan, wala po yun. Doon na po sa aming pag-aanong dalawa na nagpipinsan ako sa kanya dahil bumalik pa po siya eh. Lasing, nakainom po siya, lasing. Lagi naman pong ginagawa niya yan. Lasing ka ba nun? Hindi naman Ay, po. hindi man po ako nainom eh. Hindi po talaga ako siya. nainom. Tinatanong ko, no? Teka muna, paano mo nalaman na lasing siya? Ay, doon po mismo sa tabi sa bahay ko po eh. Yung danan po, yun tabi ng bahay ko. Mr. Ruben Pilaes, dahil sa lasing siya, Po. tapos chief tanod kayo, dahil sa lasing siya, pwede nyo na siyang bugbugin? Hindi naman po. Kasama ba yon sa katungkulin nyo bilang chief tanod na pagka meron nagmumotor na maingay at merong parang lasing sa paningin ninyo? Kasi wala naman kayong breathalyzer, wala naman kayong pamamaraan para malaman kung lasing yung isang tao. Gugulpihin nyo na? Tama ba yung ginawa mo na yon? Hindi naman po, sir. Talaga pong, yan po laging pag nakainom, may ganun ang ginagawang padaan dyan sa amin. Na daan na yung maliit po na yan dahil maraming mga bata. Mabilis po magpatakbo. Pero yung time po na yun, nagsabi lang po ako magpadahan ng patakbo at baka makadisgrasya. Sinabihan mo lang siya, hindi mo siya binugbog ngayon. Hindi po yun. Diretso po siya pa. So binabago mo na ngayon, walang hawak na gulok at hindi mo siya binugbog, pinagsabihan mo lang. Hindi po, yung pong wala pa akong gulok, nung balik po, binalikan niya po ako. Ayun, di ngayon po, nag-self-defense na rin po ako sa kanya, nakano po sa akin eh. Kaya mayroon din po akong sugat din sa kamay eh. Meron kang Nung sugat? aming pag-ano Bakit? dalawa. Saan mo natamo yung sugat? Ay, doon po sa aming pag-ano na po ng dalawa na ako'y binalikan niya na ako talaga bakit daw ako nagasabi po na nabawalan magdaan. Hindi man po ako nagsasabing bawal magdaan. Balahan lang po, sir, ng patas. Meron bang mga saksi nung nangyari ito, yung sinasabi mong pambubugbog sa iyo ni Mr. Ruben Pilaes? Meron po yung mga din po niya doon, kapitbahay po, yung mga babae. Ito ba willing na magtestigo? Ay yung Una-una para mapatunayan na wala siyang, sabi niya wala siyang gulok. meron po, ay yun po, dala ko po yung damit Ito ko po at yung hindi damit ko niya pa eh. na ano. Kung hindi po, kung Yan. minalas-malas lang sir, sa dibdib siya Kung tumama. suntok lang po sir, hindi ako magrereklamo, Ito, hindi na ako may makabot butas dyan eh. yan. Ay paano May kung... butas. Ayan po oh. Oh, Ito yan. yung butas ng Ang saksak sabihin mo lang, tapos tumagos oh. dito. Ayun. Kung suntok lang ka Ruben, hindi ako magano. Kahit niinda Sige. ko ngayon suntok mo. Yung kamay mo, kaya yung sugat, kasuntok mo sa akin, ako saragla ko dito. Sige. Oh, putok. Mm. Oo, nandiyan na tayo, no? Ano ngayon ang gusto mo at nandito ka ngayon sa programa ng Wanted sa radyo? Gusto mo ipagpatuloy? Gusto mo bang mag-file ng kaso sa nangyari sa'yo? Para sa akin kasi sir, bilang kapatid niya, yung sana, para hindi na po sana maulit sir. Kasi syempre, wala na rin naman po kaming mga magulang kapag po ano mangyari sa kanya. Ako po ang mamroblema sa mga anak niya, sa Oo. pamilya niya. Magandang hapon po, Kap. Yes po. Magandang hapon po. Hawak-hawak po namin yung pinirmahan sa harapan ninyo, yung kasulatan ng pag-aareglo. Ano po? Ang tanong ko naman sa inyo, Chairman, pinaniwalaan nyo kaagad si Ruben na tungkol dun sa ginawa niya at inareglo nyo kaagad? Hindi nyo ba alam na involved dito yung pananakit at involved dito may gulok at nabugbog po yung tao? Yes sir, alam naman po natin yun. So nung time na yun, nung nangyari yung gabi na yun, pumunta na sa akin yan, yung si Rene Boy. So sabi ko sa kanya, so bukas, mag-file ka ng complaint sa barangay, dahil pumunta ka ng pulis para maghingi ka ng request para sa, para sa medical.
So, yun, kinabukasan, sir, pumunta sa akin at nagpa-blatter. So, pinatawag ko naman para sa unang pag-uusap. So, kami naman, sir, bilang isang barangay captain, hindi naman po kami nagdedesisyon kung ano yung pwede namin desisyon. So, ibig sabihin, namamagitan lang po kami sa bawat napag-usapan ng dalawa. So, ibig sabihin, nagkasundo sila, sir, doon sa usapan na yon. So, labas kami doon, sir. Wala kaming naging, hindi ako nakialam sa dalawa kasi yan, kamag-anak ko naman. So, yung isa, tanod ko. So, ibig sabihin, sabi ko sa kanilang dalawa, kung kayong dalawa ay mag-usap ng maayos at kung anong magiging problema ay pag-usapan ninyo. So, ibig sabihin, sir, nagkasundo sila doon dalawa sa bagay na yon na naging napagkasunduan nila na umabot ng 9,000 tapos wala naman yung aking tanod na pambayad na ganun kalaking halaga. So, ibig sabihin, tumawad yung aking barangay tanod ng baka pwede naman kami doon sa 7,000. Kasi ganun lang rin naman ang trabaho niya kasi nagtatrabaho lang rin naman sa bukid, sir. Sa 10 taon, mahigit 20 years niya, sir, bilang isang tanod. Yung time lang na yun na nagkaroon ng ganun para lang yung sarili niya, madipensahan lang din, sir. Kasi yung hindi ko naman ko, kasi pinsan ko yan. Tanod yun. Nasa gitna lang ako, sir, eh. Yun ako. Kasi yung time na yun, lasing talaga yan, pumunta ng bahay. Kahit sabihin natin, pinsan ko, ito, tanod ko, lasing kasi siya yung dumating siya, sir. Pero ang inano naman niya sa akin, wala naman siyang gulok na ginamit. So ang sinasabi sa akin ng tanod ko, nagsabit lang sila kasi nagkaroon sila ng isang pagtatalo na nauwi sa kumusyon na sumabit yung kanilang mga doon sa mga bakod ng kawayan, sir. Yun ang kwento sa akin ni Tanod. So, hindi naman ako naniniwala doon, sir. Kasi meron tayong sinasabi nating batas na kung sino pwedeng mag-lidistan. So, nagkasundo sila, sir. Ganun ang nangyari. Dahil magkaiba po ang bersyon ng dalawang panig, ano po? Meron sinasabi, walang hawak pong gulo. Tapos sabi naman. Pero meron daw witness Kapitan, ano? Opo. So doon na lang tayo aasa ngayon. Kaya ang dapat ang gawin natin, dahil gustong talikuran ni Rene Boy yung itong anumang kasulatan na sila'y nag-aareglo, dadalhin na po natin o i-repair na natin sa pulisiya ito. Gagalang ko po yung mga pwede nilang gawin sa bawat isa. So, siguro po ay kung gano'n, nasa korte na po ang bahalang magdesisyon sa bawat isa. Police Major Ramon Jake Aguho, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po, sir, at lahat po ng nanonood at nakikinig. Alam ko naman, hindi pa nakakarating sa inyo ito po. Ano po? Itong problema na ito dahil nagkaayos daw doon sa barangay Opo, sir. Yes, sir. Ngayon po, ito pong complainant natin dito, si Rene Boy Galicia, tinatalikuran niya na po yung kasunduan nila doon sa barangay. Balak na lang po niya ipagpatuloy ang kaso. Magpapile po ng kaso sa korte na po. Pero gusto po sana namin, pasasamahan namin sila sa inyo para mag-conduct po kayo na investigasyon. Agad-agad, sir. Magkakandak din kami ngayon ng initial investigation, sir, para sabi ko. Para pag ma-receive namin yung formal complaint, ano na lang po natin yung kung ano po yung lalabas sa ating mga investigation, sir. Sige, maraming salamat sa iyo, Major Aguho. Asahan nyo po, tutulungan po namin sila para dumulog po sa tanggapan ninyo at magsampa ng kaso. Sir Rene Boy and Ma'am Lolita, kayo po ay sasamahan ng aming reporter patungo po dito sa opisina po ng ating Chief of Police ng Mansalay Oriental Mindoro na si Police Major Ramon Jake Aguho. Dahil nga po meron silang kasunduan, ito po ba ay makukonsider ng null and void itong kanilang kasunduan dahil mas gugustuhin na po niya na mag-file ng kaso? Pwede, oo. Ito, consensual. Katulad nga, bakit mo pinirmahan ito? Natakot po ako Yun. Gawa po ng Dahil wala naman po siyang kasamang may alam sa batas. Huwag mo ikatakot na ipipresenta ito bilang depensa. Marami rin salamat sa inyo sa pagtitiwala sa amin. Thank you po. Asahan nyo at magbibigay tulong po kami. Maraming salamat.